Hello everyone, another day, another agtang. Ayan, so another day lang. Today is the day. Lang, ha? So meron tayong schedule ngayon. And before that, kailangan natin mag-ayos kasi nga para hindi malata, hindi tayo mag-ayos. Okay. Whew. So much love. Try. So, this is what I'm using, kaartehan. Hala, mag-sunblock tayo. Mag-sunblock tayo kasi ano ba yung ating mukha ba? Yan. Sunblock para ano? Para hindi tayo burn. So may nag-comment sa post ko dun sa YouTube channel ko. YouTube. Bisaya. Sa YouTube channel ko kasi doon ako nag-a-upload sa mga hindi nakakaalam na sa YouTube yung mga uploads ko about my daily content na hindi naman naging daily kasi nga may mga days na ayaw kong i-upload yung mga ni-record kong video kasi malungkot siya. So hindi kasi lahat ng araw masaya ang antenyo. So hindi ko siya ina-upload pagka malungkot dahil ayoko malungkot din kayo, baka mamaya mas malungkot pa kayo sa akin, di ba? But I save it in my phone for record purposes. Siguro i-upload ko siya na naka-private lang for my kids to see in the future, or for my future references chart. Na yung araw na yan ay mood ko. Okay, so I'm studying my mood kasi ngayon since I'm in the premenopausal period, which is it's normal na nangyayari talaga yan sa mga kababaihan, no? So medyo lagay tayo ng konting pundasyon sa buhay. Ganon. So since hindi ko matansya, even may yung changes ng moods ko talaga, hindi ko siya matansya. There are times that like I feel so down, like I wanna drown myself, parang ganon. But syempre pagka nakikita ko yung mga bata, ay hindi pala pwede. But sometimes hindi ko alam kung talagang sa hormones ko siya, kung talagang may problema ko sa buhay, hindi ko din maintindihan. But yun yung reason kaya hindi ko ina-upload lahat. Pero pagka may magandang thoughts and it's positive, like I can say na this video is worth sharing to the public, or yan, ina-upload ko siya publicly sa aking YouTube channel para at least tawag nito, mapanood din ng sino man na nasa current situation na gano'n, diba? Tapos kahit pa paano konti-konti mag-blush para kunyari may kulay ang ating buhay. Konti lang naman para hindi tayo mukhang pinagsawaan na ng panahon. Ganun. Kasi isa yun sa mga challenges nating mga babae, pagka overused na tayo ng mga taong mahal natin, magkakaroon tayo talaga ng yung confusion, tapos self-pity, parang ganun. So you have to save yourself from drowning. Huwag mong hintayin na someone else will save you, kasi it will probably never happen, no? Di yan mangyayari. Kung meron, if someone will save you, why not? Chalk not. But huwag mo hintayin talaga na mag-drown ka, malunod ka sa sarili mong kahibangan, kasi kawawa ka naman, kung nangyari yun, di ba, lugi ka, pagtatawanan ka lang. Alam
yung fear siguro, ayaw ko mayari sa akin is yung pagtawanan ako namatay akong pangit. I remember nung nanganak ako sa aking bunso, before the operation talaga, sabi ko dun sa hindi ko masasabing husband kasi hindi naman kami kasal. Pero sige, yun na yun. Saan yung makeup kit? Kasi lalagay ako ng kilay. So, nagkilay ako before akong pumasok sa operating room. Na hindi man pwede mag-lipstick kasi kailangan makita man nila kung namutla ka, yung doctor kailangan makita nila kung namutla ka o hindi. So it's very important. So while in the operating room, before pa ako injectan ng yung anesthesia sa likod kasi CS ako. Before pa ako injectan ng ganun, I make sure na kumpleto yung kilay ko. mababaw ang aking rason. Pero I make it sure na kumpleto yung kilay ko kasi sabi ko it's my third CS, so hindi ko alam kung mabubuhay ako o hindi. Honestly, ganun yun. Hindi ko alam if I can survive or not kasi most are hindi nakaka-survive. It's parang may major operation yan eh. So, may mga hindi talaga nakaka-survive. So, I had this fear na baka hindi ako makasurvive. So, before the operation, I made a letter. Gumawa akong sulat. I think until now, nandyan pa, nakatago lang. Gumawa akong sulat to my children and of course, to the love of my life and ano yung mga paghahati-hatian nilang yaman. Hindi naman tayo kayamanan, pero may paghahati-hatian sila kahit paano. So, mga huling habilin, I did that talaga before my third CS operation. So, I did that. Kasi hindi ko alam kung makakabalik pa ako ng buhay eh. Hindi ko alam kung makikita ko pa sila ulit. I am not sure. So, yun, ginawa ko yun. Nagsulat ako. Then, nagkilay ako. And then the doctor, which is she's so kind and she's so God-centered doctor. Before the operation, she prayed for me and she made me feel at ease na this operation will be successful. Yun. So, pero honestly, hindi ko talaga sure kung makakasurvive ako. Since ako mismo nararamdaman ko na yung hirap sa paghinga, parang ang mahal ng hangin, parang gano'n, nagkaroon ako ng ganong feeling. So parang totoo yun, yung bingit ng kamatayan kapag nanganak. Hindi yun nangyayari sa mga nagno-normal labor lang, na nangyayari din po yun sa amin na dumadaan sa CS o cesarean operation. So, and yun nga, sabi ko, sana makasurvive and God is good. The next nagising naman ako. Di ko lang maalala, marami lang akong hindi maalala. Parang nagkaroon ako ng konting amnesia siguro yun. Sana nga hindi na lang kinonti eh. Sana alam mo yun, yung na-amnesia na lang talaga. No. Huwag naman sana makakalimutan ko silang lahat. Pero nagkaroon ako ng gano'n, yung hindi ko maalala, hindi ko makilala yung tao, parang nagugulat ako pagka may lumalapit sa akin. Kasi maybe it's because of the anesthesia or something, or baka sa shock ng operation, I don't know, the medicines, but yeah, it happened. Then, bakit ko ito kinikwento sa inyo? It's simply because wala akong ibang maikwento, or kasi nga, I am happy that I survived and I am here right now. Laging kada pasok ko, magulo ang buhok ko. Tapos sabi nung nag-comment sa akin kasi dun sa aking YouTube channel, hindi ka ba bumababa sa sasakyan? Bakit sa sasakyan ka nagbi-video? Parang gano'n yung thought niya is, bakit kaya sa sasakyan ka? Bakit hindi ka ba bumababa? Parang gusto niya akong pababayan, gusto niya akong pumunta sa kanya. Kaya lang, syempre, sa loob-loob ko, hindi ko pa masabi-sabi eh. Cool, kasi lalaki yung nag-comment. Uncle, kaya ako sa sasakyan nagbe-video kasi I am a mother. So listen to me.
Kasi it's the only time na wala kayong ibang maririnig kundi ako lang. At wala akong ibang ginagawa. It's either mag-drive, nakafocus sa road, and nakafocus yung utak ko sa pagsasalita. So wala. Gustuhin ko mang mag-video sa ibang anggulo ng aking pamamahay o sa opisina. Yeah, gustong gusto ko yon. I really want to have that kind of place where I can put myself in and record a video and do some content like what my friends would always say, share your thoughts to the world, yung mga aking mga parang clients na rin, counseling clients. Lagi nilang sinasabi yun, pero hindi ko magawa-gawa as of now. Yeah, I'm not saying na hindi ko siya gagawin because I want to do it and I would love to do it. Hindi ko pa lang siya magawa now. It's because ang dami ko pang ginagawa. And above all, meron pa tayong mga personal issues na inaayos. And I don't want to have this kind of pretension that I'm okay even if I am not okay at all. So, yun yung isa sa na-learn ko kasi for the longest time to give everyone the peace that they need, I would always pretend to be okay even if I am not okay. So right now, I acknowledge I am hurting. I acknowledge I'm in pain. I acknowledge I have troubles to settle. I have problems in mind and something like that. I acknowledge. Why? Because I want healing. I need to process myself, to heal myself. And I know I cannot do it alone. So I need my God who is always there for me. Hindi naman niya ako iniwan ever since. Minsan nakakalimutan ko siya. Minsan iniiwan ko siya. Minsan I have this feeling na iniwan niya ako. But He is always there for me. So He sometimes redirects me. But it's always for the better. So I am happy. I am blessed. Every day, I'm thankful. Though I have many challenges na hinaharap, still, I am grateful kasi, alam mo yun, ang pinakamahirap kasi, kapag ka nasa denial stage ka pa, yung dinideny mo yung mga pinagdadaanan mo, yun yung part na mahirap. Sa akin, before, yun yung mahirap, yung you always pretend kasi they are weaker than you, but honestly, it's not. Ako yung weak, kaya I pretended. Alam mo yun? It's not na I am strong. I am weak, kaya I pretend to be strong. Yun. So, right now, I am happy that I am in the stage of acknowledging my struggles. I am in the stage of acknowledging my pains. And I know I am on my road to healing. Mante, malalim yun. And of course, malaking tulong sa akin yung knowing may mga bagay kasi na na hindi mo siya ma-explain but somehow naiintindihan mo siya. So I am in that kind of situation. Hindi ko siya ma-explain, but I understand. I fully understand. Hindi naman kasi siya mabigat sa dibdib. Mabigat lang siya sa utak i-digest. Parang ganon. So, that's what I am feeling right now. So, yun lamang. I think yun lang kasi I'm gonna drive to my meeting today and for another opportunity sa akin to grow and to keep my sanity. Yes, it is very important na meron tayong ginagawa productively to keep our sanity. Kasi pagka nagiging, ewan ko, hindi naman lahat siguro ganito, but ever since noon, pag nagiging idle ako, pag wala akong ginagawa, pag marami akong bakanting oras, pagka feeling ko hindi ko na ma-maximize yung
yung potentials ko, parang ang hirap yun sa akin. So, naghahanap talaga ako lagi ng something to do. No, something na maging busy ako, maging productive ako, yung mga gano'n, yung magamit yung skills ko. Kasi ayokong tumanda na walang ginagawa. Ganon. So, ayoko ng ganon. Ayokong tumandang mas maraming pagsisihan sa buhay na, ay sana ginawa ko to noon, ay sana pala ganito, sana hindi pala ako nagpadala sa mga sinasabi ng ibang tao, sana ang ginawa ko pala talaga, kasi sa bandang huli, ako at ang sarili ko lang din pala ang magkakaintindihan, parang ganun. So, I have that kind of fear. So, lagi akong may ginagawa. Bakit ba kami mga babae lagi hawak-hawak sa buhok? Ganun daw yun pag nagpapa-cute. Pero alam ko naman kahit di ko hawakan yung buhok ko, I'm cute. Ang cool! Ayan. So, thank you so much everyone for watching ang inyong auntie magbiyahe. Ayan, may baon pa ako. Tingnan nyo. I have my baon here to save something. No? Kasi pag laging kumakain sa labas, aside sa magastos, hindi ko gusto yung timpla. Tsaka ayoko masyadong kumakain sa sa luto ng iba. Pero kung luto mo, kaunan dyan ako na call. So thank you so much everyone. Bye.